Pinabubusisi na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga probisyon sa 2026 national budget para maiwasang maulit ang anomalya sa mga proyekto. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Cheryl, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga gobernador sa bansa na isiwalat ang mga anomalya. Sa gitna yan ng pagbusisi at pagtutok sa mga anomalya at palpak na flood control project sa bansa. Sa pananumpa ng mga bagong halal na opisyal ng League of Provinces of the Philippines sa Malacanang, ipinaalala ni PBBM sa kanila na paglingkuran ng buong katapatan ng sambayanan. Umaasa raw siya na kasama ang mga gobernador sa pagsusuri sa mga proyekto ng pamahalaan. Giit niya, huwag silang mag-atubiling isiwalat kung may makikitang anomalya dahil ang pera ng bayan ay hindi para sa pansariling interes lamang. Kasabay nito, inatasan naman ni Pangulong Bongbong Marcos si bagong Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ang Department of Budget and Management na reviewin at busisiin ang budget ng DPWH sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program para raw matiyak na magagamit ng tama ang pondo. Maalalang binalangkas ang proposed budget sa ilalim ng pamumuno ni resigned DPWH Chief Secretary Manuel Bonoan. Binuwaltahan din ni Palace Press Officer Claire Castro si Vice President Sara Duterte na nagsabing kung talagang seryoso ang Pangulo, sa loob ng isang araw lamang ay mailalabas na niya ang pangalan ng mga dawit sa korupsyon. Ayon kay Castro, hindi raw nagsasagawa ng investigasyon ng Pangulo alatokhang. Nire-respeto raw nito ang human rights kaya dumadaan sa proseso. Kung naniniwala rin daw ang bise na kayang tapusin ang investigasyon sa loob ng isang araw, sana raw ay nasabi niya ito sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Cheryl, kaugnay nito, naglabas din ng resibo si Castro tungkol sa pag-amin-anya ni FPRRD na talamak din ng ghost projects sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.